Sabi ni Faye, Nobyo, pwede pala yun. No, laway lang ang puhunan, walang supporting evidence sa kanilang mga DDS. Ipagpipilitan po niya mga yan, mga boss chief mo, sir, yung ganong sitwasyon. Sinabi na nun eh. Sinabi na. Tingnan nyo nga yung, ano tawag dito, yung Kape Chronicle nila Daryl Yap. Ang naituturo lang nila, madami nang nagtuturo sa iyo, Martin Romualdez, ganito, ganyan. Okay sana yung may papakitang ebidensya. Baka pati ho ako hanggang ngayon, baka pati ho ako binabanatan ko na si Martin Romualdez kung meron silang mga papakitang ebidensya. Di ho ba? Kasi wala ho eh. Chis Escudero, 20 minuto nagsalita, nagsalaysay na ang tinuturo, ang mastermind daw ho, si Martin Romualdez, anak ng tokwa, naghihintay ako doon sa 20 minuto, wala po akong nakitang ebidensya. Sabi ni Cora Yance, did he show evidence? Come on, Marky. Wala ho, kahit isa. Wala silang pinakitang ebidensya. Babasahin na lang ho, nahihirapan pa hong basahin. Diba? Crisandro Sasot at Joel ng Ceresa Force. Marjorie, tabok-tabok. Oo, Marcoleta, nagturo ka pero binalikan ka kasi may ebidensya yung asawa mo kaysa sa tinuro mo. Ano yun? Talo ang bayan sa paghalal sa mga may damage na senator. Game. So, ganun. Baka nga hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba. Diyos ko po. Ayan na naman yung 5 milyon. Tinatrabaho si Gutesa kasi nagsalita doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba mga pinagsasabi? No? Sasabihin, ano ba mga pinagsasabi ni Gutesa? Walang makakakwenta-kwenta. Ano ang naging reaksyon ng bayang Pilipinas at nung mga nando sa loob ng Blue Ribbon Committee? Mga nagtawa. Anak ng tinapa. Gagastos ka pa ng 5 milyon, pinagtatawa naman pala at kumbaga ayaw paniwalaan ng taong bayan. Aaksayahin ko lang yung 5 milyon ko, wag na. 'Di ba, hayaan mo siya diyan magsalaysay na magsalaysay. Bahala siya sa buhay niya, maubos yung laway niya, 'di ba, Sir Chris Angel? Kung makita mo na pinagtatawanan yung nagbibintang sa iyo, di ka na magsasalita nun. Bahala ka sa buhay mo, ubusin mo, laway mo dyan. Di ba? Sayangin ko pa 5 milyon ko para lang dyan na ililigpit daw ho. Di ba? May 5 milyon nakapatong daw sa ulo, Benigno Javier. Yan ang statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa nagtatago. Kabit-kabila na ho yung naghahanap sa kanila. Pati mga vloggers ho, hinahanap si Gutesa. Pati NBI nga ho, hinahanap si Gutesa. Mamaya papakita ko sa inyo. Hanggang ngayon, niho, hindi man lang nagpapa-interview, hindi man lang nagpapa-ano na. Sige po, sa susunod, naimbitahan po ako ni Senador Ping Lacson doon sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ako po ay pupunta. Walang ganun, di ba? mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Ako hindi. No? Kasi bakit? Kahit po gaano nila kabisaduhin yan, kahit po gaano nila memoryahin yan, mabubutas pa din yan. Bakit ho, mga bossing? Kapag kami memorya mo, yung mga nasa papel na yun, ibig sabihin, one line lang yon. Diba? One line lang yon. Pag, kumbaga, sa puno, mga kababayan, isang diretso lang. No? Ganun lang, parang puno lang ng ano yun. Parang puno lang ng buko yun. Straight. Kung nandoon lang at nandoon sa, ano tawag doon? Doon sa pinaka haligi ng puno. Kung one line lang, at nandoon lang, nakatuon yung mga tanong, okay, masasagot na masasagot. Kaso, kung may mga sangayan, yung mga katanungan nila, wala na, laglag na sila doon. Kaya tingin ko ho, mga boss chief mo sir, malabo nang bumalik to at malabo nang magpakita yang si Gutesa. No, kasi lalo na yung mga susunod na mga pagdinig ho dyan, ay nako,
Sabi ko ho sa inyo, mas lalo na pong madaming katanungan diyan kay Gutesa at yun ay tingin ko malalaglag sila. Kaya malabo ng paatinin ho yan. Palagay ko kung nandito naman yun kasi naniniwala Parang hindi alam kung nasan no? Parang hindi alam kung nasan ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan kaya ako ginagawa ito. Para naman sa bayan. Labasan na ng ebidensya para talagang malaman natin kung talagang para ba sa bayan. Ito pa sabi ni Rodante Marcoleta, mga bossing, sa akin palagay o sa kanyang palagay daw, ay nako, mabuting tao itong si Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Pinagalitan mo nga habang nagbabasa di ba? Orly Gutesa is very credible. Nang tinapa na yan. Nakita namin kino-coach mo pa Tapos yung sinabi o nakasulat doon sa mismong affidavit, sabi, kailangan ng witness protection program. Tapos nung nagsalita doon, gusto mo ba ng witness? Ay ayaw ko po. Matapang po ako, may baril naman po ako. Doon pa lang boss Doon pa lang. No? Tsaka yung mga pinagsasasabi, yung mga maleta, 46 maleta, inakyat sa taas ng condominium. Tapos 35 pala, hindi naman doon i-deliver. Di ba mga kababayan, sa mga simpleng mga pinagsasabi doon sa mga affidavit ni Gutesa, doon pa lang makikita na ho natin. Sabi ni Chris Angel, Sir Mark, where na kaya si the GOAT, Ghost Ombudsman of all time? Si Martires? Ewan ko. Kasi nung panahon nang siya ay nandoon bilang ombudsman, hindi ko naririnig. Ngayon, sabi pa nga ni ombudsman, nito pong si ombudsman na Remulla, ilang beses bumabalik daw ho si Martires doon sa opisina nila. Siguro naglilinis. Siguro linilinis lang ho yung kanyang opisina. Kasi nakakahiya doon sa susunod na ombudsman, kailangan linisin ko to. Di ba? Ganon. Ita-transfer yung office. Sabi pa dito, Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Baka naman nag-gain yung bulsa ni Gutesa. Baka naman napuno yung bulsa ni Gutesa. Kaya biglang, sali ako. Sige, kaya ko yan. Ano ba trabaho? Magbabasa ka lang. Sige, kaya ko yan. Baka naman napuno yung bulsa. Yun yung naging gain niya. Di ba? Para patunayan na pati NBI naghahanap sa kanya. Ayan. Abante, NBI. No, NBI nga sa kinaroroonan ni Orly Gutesa. But why tago? Why tago? Ba't nagtatago? May mga kakaharaping kaso. Yung panunumpa ng hindi naman totoo yung sinasabi, baka kasama yun doon. Di ba? DJ Maharot? Archie Beroya. Di ba? Ngayon, alisin na ho natin yan mga boss.